Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father because He is being Himself. So, ibig sabihin nun, yung Diyos natin, yung tatay natin, si Almighty Father, kung ano siya, no? Hindi pa na-invent yung word kung paano i-describe si Almighty Father, yung mas amazing siya, more than amazing, more than awesome, more than powerful. Hindi pa na-invent yung salita on how to describe our Father. He is also very forgiving, mas lalong mapagmahal. Hindi pa rin na-invent yung word na yan kasi napaka bait ni Almighty Father, powerful, napaka-humble, at saka napaka-caring. Yung natatay natin, king siya, pero tanggap niya tayo kahit anong itsura natin. So, yung king, no, dito sa mundo, yung kunyari ang king lang, dito sa mundo, may standard sila, no? Yung tatay natin, si Almighty Father, ang standard niya ay yung mahalin siya. Yun lang ang nire-require niya sa atin, yung mahalin siya ng totoo, ng buong puso, sundin ang kanyang mga pinag-uutos. So kahit ano pa tayo, kahit ano pang itsura natin, ganun very accepting yung tatay natin kasi siya yung creator natin. Siya yung gumawa sa atin. Kaya kilala niya tayo. Kung ano yung pagkatao natin, kung ano yung ugali natin, kung ano yung nasa isip natin. Lahat-lahat, walang maitatago kay Almighty Father. At kay Jesus Christ, yung Savior natin and Redeemer, na pinatawad din tayo sa ating mga kasalanan, na malaki ang kanyang hirap para ma-save tayo, para maging example tayo. Para maging example natin siya. Siya yung gagayahin natin, yung susundin natin. Napakahirap mo yung ginawa ni Jesus Christ. Walang may nakakagawa ba nun ng ginawa ni Jesus Christ? Wala, di ba? Meron na ipako, no? Pero meron ba yung binahiya, no? Binugbog pa, pinainom pa ng mga mapapait na inumin habang nakapako, kinutya, isang hari, kinutya, anak ng Diyos, kinutya. Wala, si Jesus lang. At after 3 days, nabuhay siya para ipakita sa atin na tayo rin ay mabubuhay at merong life, eternal life after this life on earth. Binigyan niya tayo ng pag-asa, ng hope ni Jesus Christ. At itinuro niya sa atin, si Almighty Father, ipinakilala niya sa atin si Almighty Father na mapagmahal, na nakakaintindi sa atin si Almighty Father. Dahil kung ano si Jesus Christ, yung kanyang ugali, ganon din si Almighty Father. The Father and I are one. Sabi ni Jesus, hindi sila iisa, kundi kaisa sila ng isip at ng hangarin para sa atin. At pareho silang malinis. Yun ang gusto ni Almighty Father. At ganon din ang
goal ni Jesus Christ, kung ano ang goal ni Almighty Father para sa atin, ganoon din ang goal ni Jesus Christ para sa atin. Kaya sinunod ni Jesus Christ ang kagustuhan ni Almighty Father. Kaya lagi kong binabanggit, from Genesis up to the book of Revelation, nababanggit si Jesus Christ. Dahil sa umpisa pa lang, yun na talaga ang plano ni Almighty Father. Inalaw niya na magkasala tayo. Pero, para matuto tayo, matest tayo, malaman kung sino ang sa Kanya at kung sino ang hindi sa Kanya, kung sino ang susunod, kung sino ang magiging rebellious like Satan. Kaya ayaw na ayaw ni Almighty Father ng mga rebellious people at saka yung mga traitor, liars, prideful, at saka iba pang mga kasalanan, ano? Kasi yung adultery, kasi tayo ay nagkakasala naman sa sarili nating katawan. Dahil ang katawan natin ay hindi sa atin, hiram lang natin. Lahat ng nasa atin, hiniram lang natin. Wala tayong pagmamayari. Di ba meron na kasabihan dito sa mundo, my body, my rule. Hindi natin pag-aari ang ating katawan kasi hindi naman natin hawak ang buhay natin, no? Hindi natin alam kung yung time natin here on earth. Kaya paano mo masasabi na my body, my rule? So, dito na tayo sa Daniel chapter 3. Pero yun, i-recap muna natin in Daniel chapter 2. So, dito sa Daniel chapter 2, yung pangalawang taon ng pag-reign ni Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng panaginip. Pero, yung panaginip niya, nakalimutan niya. So, nung nakalimutan niya, naghingi siya ng tulong sa kanyang mga magicians, sorcerers, sa kanyang mga wise men, astrologers, fortune tellers, wizards, ganun, no? Kasi ng panahon na yon ay ang religion or ang beliefs ng mga kasi iba ang kay Jesus Christ, kay Almighty Father, yung mga Jew at saka yung mga Israelites, kay Almighty Father yon. Pero lahat na ng mga tao apart from the Israelites ay ang sinusunod nila ay paganism. Alam naman natin yung paganism, maraming Diyos. Kagaya nga itong si Nebuchadnezzar, so ang pinaniniwalaan nito ay marami siyang Diyos, paganism. Kaya nga may magician siya, may astrologer siya, may mga wizard siya, no? So, iba-iba. Ang kanyang tinatawag para magkaroon siya ng kaalaman. Pero, yung mga kaalaman na galing sa mga kanyang mga tauhan na mga sorcerers, yun ay galing sa mga fallen angels. So, yung mga prophets naman, galing yun kay Almighty Father. Iba ang fortune teller, no, sa mga prophets. So, walang makakapag sabi sa kanya kung ano na panaginipan niya kasi siya hindi niya rin alam, no? Kaya ang sabi niya, ipapapatay niya lahat ng kanyang mga wise men, sorcerers, astrologers. So, kasama na doon si Daniel at iba pang mga pinili
ng mga eunuch para mag-serve sa king ng mga gagawing wise men. So, nung nakausap ni Daniel, no, yung si Arioch, yung captain ng King's Guard, napag-alaman niya kung ano ang gusto mangyari ng hari ng Babylon or si Nebuchadnezzar. Yun ay yung kanyang malaman ng kanyang panaginip, i-explain sabihin sa kanya kung anong kanyang panaginip at i-explain kung anong ibig sabihin nun. Kasi nakalimutan niya na. Di ba kayo, minsan may mga panaginip kayo na nalilimutan na ninyo pagkagising nyo, pero may panaginip ako pero nalimutan ko na kung ano yun. Di ba mayroon mga ganun kayo? Example, nanaginip ako ng number, o itataya ko to. Tapos nakalimutan. Yung may mga ganun kayo, sayang, nakalimutan ko, hindi ako nakataya. Di ba may mga ganun kayong panaginip? Itong si Nebuchadnezzar, ganun din, nakalimutan na niya yung kanyang panaginip, pero gusto niyang malaman. Kaya sabi ni Daniel kay Arioch, bigyan siya ng 10 days, no? Para malaman niya at magpe-pray siya kay Almighty Father. Bigyan siya palang panahon, hindi pala 10 days, panahon lang. At sinabi niya yun, no, kay Hananiah, Mishael, and Azariah, yung kanyang mga kasama, para hindi mamatay yung mga wise men ng Babylon. Kasama na doon yung mga pagan wise men like the sorcerers, fortune tellers, wizards, astrologers. So, hindi selfish si Daniel. Kasi, may mga tao dyan, hindi, kami lang ang mabubuhay, patayin nyo na yung ibang mga wise men, yung mga astrologer, sorcerer, patayin nyo na yon, kami ako makakaalam nun. Hindi ganon. Si Daniel, meron din siyang, mahal din niya ang tao. Kaya mahal ni Almighty Father si Daniel. Kasi, nagmamahal din si Daniel ng mga tao. Rumerespeto siya sa nakakataas sa kanya. Nirerespeto niya si King Nebuchadnezzar kahit na iba ang paniniwala ni King Nebuchadnezzar. Sumusunod si Daniel. So, tapat tayo, ganun din, kahit ayaw natin, or iba ang beliefs ng ating leader na namumuno sa ating bayan, bansa, mundo. Magpapasakop tayo dahil yun ang itinatag ni Almighty Father na tagapamahala. Kasi itong si Nebuchadnezzar, inalaw ni Almighty Father na maging na talunin niya, no, si Jehoiakim na King of Judah. Dahil yun sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Laging ganon ang dahilan. May dahilan si Almighty Father at yun ay ang para sa ikapupuri ng kanyang pangalan. So, nag-pray si Daniel at ni-reveal ni Almighty Father kay Daniel kung ano yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. At nagpasalamat si Daniel kay Almighty Father. Dahil powerful si Almighty Father, thankful si Daniel. So, pinuri ni Daniel si yung tatay natin. So, nung nalaman na ni Daniel, lumapit si Daniel ngayon kay Arioch, no? Na inutusan ng hari na patayin ang mga wise men.
At sinabi ni Daniel na alam na niya kung ano yung panaginip ng hari at alam niya yung interpretation nito. Ngayon, si Arioch naman, dali-dali naman nagpunta sa kay King Nebuchadnezzar para sabihin sa kanya na may isang lalaki na captives of Judah. He found a man of the captives of Judah na alam kung ano yung panaginip ng hari at yung interpretation. So, ang sagot ni Daniel, walang tao na makakapag-explain kung ano yung secret ng panaginip mo at kung ano yung panaginip mo. Walang wise man, walang magician, or walang fortune teller ang makakapagsabi sa iyo kung ano napaginipan mo at kung ano ang ibig sabihin nun. Pero, merong Diyos sa langit na makakapag-explain ng mga bagay na nakatago or secret things. God has shown King Nebuchadnezzar what will happen at a later time. So itong panaginip ni King Nebuchadnezzar, nasa Old Testament, di ba? So yung panaginip ni King Nebuchadnezzar ay hanggang sa yung latter part na sa Book of Revelation, sa end of times. Ganun kalayo ang panaginip ni King Nebuchadnezzar. Yun yung mga bagay na mangyayari sa end of times. Yun ay mga nakatagong bagay na mga mangyayari. Tapos sabi ni Daniel, mapagkumbaba si Daniel. Hindi sinabi ni Almighty Father sa akin ang bagay na to hindi dahil sa matalino ako or mas malaki or mas wise ako kaysa sa ibang mga tao, sa ibang mga lalaki na mga tauhan. Sinabi sa akin ni Almighty Father to para maintindihan mo kung ano ang nangyayari sa iyong isip. Sabi ni Daniel. So mapagkumbaba si Daniel. Kung servant tayo ni Almighty Father, dapat mapagkumbaba tayo. Alam natin makitungo sa mga tao, alam natin makipag-usap, alam natin na ang hari natin ay hari ng mga hari, Diyos na mga Diyos, kaya yung tatay natin, mapagkumbaba tayo rin, mapagkumbaba, pero alam natin kung paano makipag-usap ng maayos. May respeto pa din. Hindi makikipag-away, hindi makikipag-debate. Hindi maninira, no? Kasi itong si Daniel, hindi siya nanira, hindi dahil sa matalino ko, sabi ni Daniel. Kaya tayo, hindi rin tayo maninira ng ibang tao. Kundi i-explain natin na yung ating mga knowledge and wisdom comes from the Almighty Father and Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. So, in-explain na ni Daniel na ang panaginip ni King Nebuchadnezzar ay isang napakalaking statue. Yung napakalaking statue na yon, ang ulo ay gawa sa ginto. Ngayon, dinedescribe na yung ulo na gawa sa ginto, yon yung kaharian ni Nebuchadnezzar, yung Babylon. Kaya head gold, kasi yung Babylon, doon nagsimulang magkaroon ng isip yung mga tao kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya gold eh. Doon nagkaroon ng desisyon, yung math, yung science, doon lahat na buo, no? Kaya nga gold. Ngayon, its chest and arms were made of silver. So ito naman yung Persian kingdom.
So, alam na natin, ano, yung Persian Kingdom, may mga na-contribute din sa society. Yung mga architectural structure, ganon. Mga aqueduct. So, iba pang mga bagay. Ngayon, yung middle and upper part ng legs, made of bronze. Yon yung Roman Empire. Dahil may na-contribute din ang Roman Empire sa mundo. So itong tatlo na to, yung first three part na head, chest and arms, and then the belly to the upper part of the legs, may na-contribute ito sa mundo. Alam naman natin na yung Roman Empire may na-contribute din, di ba, yung tungkol sa arts, yung pagiging malinis, ganon, yung mga damit na nagawa ng paraan, hindi na yung mga damit, no, hindi lang yung damit na hindi lang damit na galing sa hayop na basic na hayop, kundi hinulma, anong tawag doon, pre-process, na marunong na mag-process yung mga tao. Pero made of bronze. Kasi nga ang pinaka-head, ang pinaka-puno ay yung Babylon. Okay? So lahat ng natutunan ng chest to arms at saka ng belly to the upper part of the legs, based sa head, galing sa Babylon. Kaya nga made of pure gold. Naintindihan natin? Ngayon, yung lower part of the legs were made of iron. Its feet were made partly of iron and partly of baked clay. Ito naman yung paparating na kingdom of the beast na hindi pa nangyayari. So, ito yung end of times. Kasi sa maraming maraming pangyayari, no? Mga maiko-contribute sa mundo. Baka sabihin niyo, ay, ang daming empire na nangyari after ng Ottoman Empire, British Empire, no? Malalaking mga empire. Pero itong kasing tatlo, ulitin ko, yung Babylon Empire, Persian Empire, Roman Empire, yung pinaka buod, summary or pinaka fiber ng mundo na to, based sa three empires, no? Especially Babylon Empire. Kaya nga gold. Naintindihan? Ngayon, itong pinaka-last na empire, yun yung paparating na Empire of the Beast. Legs were made of iron. Feet were made of partly iron and partly of baked clay. Tapos, while you were looking at the statue, you saw a rock cut free. Yung rock cut free, no? Ito ay sinisimbolize ni Jesus Christ. Siya yung rock. Hindi nabanggit ni Daniel. Inexplain lang niya kung ano yung napaginipan. Pero bakit natin alam? Dahil sa nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, tuturuan tayo ni Almighty Father. Dahil hindi ko rin alam ito. So, si Almighty Father, nagtuturo sa akin. Rock cut free. Ito si Jesus Christ. Walang naghahawak ng rock, pero tinamaan ng rock yung paa, yung na made of iron and clay, and smashed them. So, nung nasira yung feet, tinamaan ng bato, si Jesus Christ yon. Ngayon, nasira yung
big statue. They became like chaff on a threshing floor in the summertime. Gumuho. So dati ang oras naguguho ang empire. Kasi sinisimbolize masama, no? Masama. Hindi maganda. Yung kinahinatnan natin. Naging pasama ng pasama yung mga tao. Gaya itong sa Babylon Empire, meron silang Diyos na hindi si Almighty Father ang kanilang Diyos. Sumasamba sila sa mga foreign gods at sumasamba sila sa kung ano-anong mga itinuturong nila na mga graven image or kung ano-anong mga klaseng sinasamba nila. Tapos dumating naman yung tao, sinasamba na rin yung sarili nila, masyado ng mahal ang sarili nila, no? Kaya nga itong rock si Jesus Christ to. Then dito tayo sa verse Sa verse 35. Latter part of verse 35. Then the rock that hit the statue became a very large mountain. It filled the whole earth. So ito si Jesus Christ. Siya ang makakasira ng statue. Hindi binanggit ni Daniel. Pero alam natin na yung rock, the rock that the builders rejected has become the cornerstone. Si Jesus Christ. Kaya alam natin. Kasi, nababasa natin sa Bible. Sa New Testament. Kaya, hinahanap kasi natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Kaya nakikita natin, tinuturuan tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father to the power of the Holy Spirit. Kaya naiintindihan natin yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na inexplain sa kanya ni Daniel. Although walang explanation si Daniel, alam natin dahil tinuruan tayo ni Almighty Father. Kaya, dito sa bandang huli, pinuri ni King Nebuchadnezzar si Almighty Father dahil na-explain ni Daniel kung ano ang panaginip ni King Nebuchadnezzar. At nalaman ni Daniel, no? Dahil kahit si King Nebuchadnezzar, nalimutan niya kung ano ang kanyang panaginip. So, yung kingdom ni Jesus Christ, it will continue forever. Hindi binabanggit ang pangalan ni Jesus Christ, pero yung rock, no? Yung rock. During the time of those kings, the God of heaven will set up another kingdom. It will never be destroyed. Ito yung kingdom ni Jesus Christ, and it will not be given to another group of people. This kingdom will crush all the other kingdoms. It will bring them to an end. But that kingdom itself will continue forever. Yung kaharian ni Jesus Christ na ibinigay ni Almighty Father dahil ibinigay na ni Almighty Father and power and authority kay Jesus Christ. At dun sa kingdom ni Jesus Christ, kasali tayo mag-reign ni Jesus Christ. I-share niya sa atin yung kanyang kaharian. Sinong hari ang mag-share ng kanyang kaharian? Si Jesus Christ. Dahil hindi selfish si Jesus Christ. At alam ni Almighty Father yon. Kaya naman, itong si Daniel, ang nangyari kay Daniel, binigyan ng magandang posisyon si Daniel sa Babylon. Kasi maraming province, no, yung Babylon. Hindi lang yung Babylon mismo. Gaya na ngayon sa city natin or sa bansa natin, may kanya-kanyang mga province. So, na-assign si Daniel sa main city, sa Babylon.
he put Daniel in charge of all the wise men of Babylon. Ngayon, kinausap naman ni Daniel si King Nebuchadnezzar para ito namang si Hananiah, Azariah, and Mishael ay magkaroon ng magandang posisyon din. So, they were given important position as leaders over the area of Babylon. And the king did as Daniel asked. Daniel himself became one of the important people who stayed at the royal court. So, nasa royal court si Daniel sa main office ng king. So, si Shadrach, Meshach, and Abednego, or Hananiah, Azariah, and Mishael, sa province naman ng Babylon. No? Maraming province kasi ang Babylon. So, dito na tayo sa Daniel chapter 3. Walang binabanggit dito sa Daniel chapter 3 kung kailan nangyari ito. Itong Daniel chapter 3. Kasi itong Daniel chapter 2, second year no, ng pagre-reign ni King Nebuchadnezzar. Pero dito sa chapter 3 ng Daniel, walang binabanggit kung kailan nangyari ito. So basahin natin. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Kaya nga, binanggit ko kanina na may probinsya ang Babylon. Yun, isa sa mga probinsya ay yung Dura. So, yung height ng image or statue, nagpagawa si King Nebuchadnezzar, mataas, malaki ang statue. Yung statue na yon ang taangkad, kung ngayon natin i-compute, 90 feet yung taas. Meron bang 90 feet na monument ngayon? Ba't kayo ko natanong? Hindi naman kayo sasagot. Nasa lang mag-isa. Ano ba yung monument na 90 feet? Political Martyrs' Monument. Saan ba to? 90-foot tall obelisk. (90 feet). 90-foot statue. Image naman to. Ginawang image. (90 feet). Ba't kasi ngayon ako naghanap? Dapat kanina, di ba? O, walang sasagot. Saan na ba yun? Hindi ko makita. Ayan nyo na. Basta i-check nyo na lang, 90 feet. Tapos, yung lapad, 9 feet wide. 1, kasi di ba ganito? 1 feet. 1 feet, 1 foot. Yung lapad. So, 9 times nito. Ilan yun? Mahaba. Yung lapad. No? Tumatawa ako mag-isa. Nagsasalita ako mag-isa, tumatawa ako mag-isa. Mama, nanonood ka ba? Parang kanyari may kausap ako, mama. Nalilimutan namang nanay ko. So, ganun kalaki yung statue na pinagawa ni Nebuchadnezzar, 90 feet yung tangkad, tapos yung lapad, 9 feet.
Then Nebuchadnezzar the king sent together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. So, ipinatawag ni Nebuchadnezzar yung mga officials, no, ng kanyang gobyerno. Governor, king, captain, mga judge, treasurer, lahat-lahat na pinatawag na niya, yung mga may mga posisyon sa government. Pati mga sheriff, soldiers, general, mga ganon. Kung may general noon, sheriff ang tawag or soldiers, no? Ano ba mga tawag sa ganon? Para i-dedicate or ano man tawag doon, parang sa ngayon magkakat ng ribbon. So noon ay i-dedicate nila. Magkakaroon special service. So kung sa ngayon kung ngayon gagawin, nakabalot yung statue, tapos magkakat ng ribbon, tapos tatanggalin yung balot ng statue. Hindi ko alam kung noon nung kay Nebuchadnezzar ganun din ang gagawin. Tapos merong kainan, no, parang celebration. So, lahat pinatawag niya. Then, the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, mga lawyer, mga treasurer, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. So, nakaharap sila sa image na ipinagawa ni Nebuchadnezzar kasi nga magkakaroon ng ribbon cutting. Pero hindi ribbon cutting ang tawag doon noon, kundi dedication or special service. And then a herald cried aloud, "To you it is commanded, O people, nations, and languages that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up." So meron isang lalaki na nag-announce na kung makakadinig sila ng sound ng horn, flutes, lyres, zithers, pipes, or kung anumang mga musical instrument, dapat ang gagawin nila ay magbabow down sila sa statue. At sasambahin yung gold statue na ipinagawa ni Nebuchadnezzar. So alam naman natin na statue, hindi naman gumagalaw yun, ba't sasambahin, no? Hindi naman nagsasalita yun. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. May music pa, tas para sambahin. Hindi naman gumagalaw yun. Hindi naman nakakadinig yun. Ba't sasambahin? Gawang tao lang, gawa lang sa gold. Or kung ano mang gawa sa gold kasi nakalagay dito. O kung ano man, ano. Hindi naman sinabing pure gold. Pero gawa sa gold. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Kung hindi sasambahin, kung hindi magpo-fall down dun sa golden image na or golden statue na pinagawa ni Nebuchadnezzar, yung mga tao na hindi sasamba sa image na yon or sa statue, ang gagawin ay itatapon sa blazing fiery furnace or burning fiery furnace. Alam niyo yung furnace, hurno? Semento siya. Alam niyo ba yung kung paano gumawa ng ng clay na pottery? Semento, no? Tapos mayroong apoy sa loob. Ganon yung paggagawa ka ng pottery. So, ganon ang gagawin. Ipapasok doon yung mga tao na hindi sasamba sa golden image na pinagawa ni Nebuchadnezzar.
Therefore, at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. So, lahat sumasamba dun sa image, graven image. So, blasphemy yun, ano? So, si Nebuchadnezzar, kahit na ni-reveal ni Almighty Father sa kanya ang kanyang panaginip, hindi pa rin siya nagbago, hindi siya naniwala kay Almighty Father. Kasi nagpagawa pa rin siya ng isang graven image or statue made of gold na dapat sambahin ng mga tao. So si Nebuchadnezzar parang tayo rin, no? Kahit na maraming mga miracles na pinakita na sa atin si Almighty Father, pagmamahal niya, ibinigay na niya, yung mga request natin, binigay na ni Almighty Father, matigas pa rin ang ulo natin para tayo si Nebuchadnezzar. Hindi pa rin tayo nag-focus kay Almighty Father saka kay Jesus. So, dito na tayo sa verse 8. Wherefore at that time, certain Chaldeans came near and accused the Jews. So, yung mga Chaldeans, ang tawag doon ay mga Babylonians. Ngayon, nakakita sila, no? Inakusahan nila ang mga Jew. Alam naman natin, ang mga Jew ay lahi ni Judah na anak ni Almighty Father. Mga chosen people. So, sinabi ng mga Babylonians or ng mga Chaldeans na bakit ganon ang mga Jew? They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Sabi ng mga Chaldeans or Babylonians, merong mga lalaki na hindi sumusunod sa iyong decree or kautusan, King Nebuchadnezzar. Yun ay yung mga Jews. Ang mga pangalan nila, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pag nagpapatugtog ng psaltery, lyre, harp, or any kinds of instruments or music, hindi sila lumuluhod at sumasamba doon sa golden image na pinagawa mo, King Nebuchadnezzar. So, nagsumbong, no? May mga noon pa man may mga sumbongero na hanggang ngayon may mga tao, hindi talaga nagbabago ang tao, ganoon talaga ang tao, may mga nagsumbong-sumbong, no? So, sinumbong nila si Shadrach, Meshach, and Abednego. Dito tayo sa verse 30. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. So, nagaling si Nebuchadnezzar, feeling niya hindi siya nire-respeto kasi nga, utos niya na sambahin ng mga tao yung kanyang yung image na ipinagawa niya na 90 foot by 9 foot. No? Na statue made of gold. Hindi sinasamba. Parang binabastos niyo ba ako? Feeling ni Nebuchadnezzar, ganun. At may nagsumbong sa kanya. So, pinatawag niya ngayon Shadrach, Meshach, and Abednego. So, nakaharap ngayon sa hari. Yung tatlong Jew, wise men, nakasama ni Daniel. Pero wala dito si Daniel, no? Si Shadrach, Meshach, and Abednego lang. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Totoo ba, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi nyo sinasamba yung pinagawa ko na golden image? Hindi nyo siya pinaglilingkuran? Yun ang tanong ni King Nebuchadnezzar sa tatlong young men. Now, if ye be ready that at that time ye hear the sound of a cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made, well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace, and who is that God that shall deliver you out of my hands? Mayabang, no?
si Nebuchadnezzar. Sabi ni Nebuchadnezzar, ngayon, pag tumugtog yung mga music, sumamba kayo. Pag hindi nyo sinamba, sa oras na mismo na ito, no, kayo ay ipapasok sa burning fiery furnace. At sinong Diyos ang makakapagpaalis sa inyo sa aking mga kamay? Ang yabang ni Nebuchadnezzar, di ba? Sabi niya, who is that God that shall deliver you out of my hands? Kasi gusto ni Nebuchadnezzar na sundin siya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego answered. Alam naman natin si Shadrach, Meshach, and Abednego, to si Hananiah, Mishael, and Azariah. Answered and said to the king, O King Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Sabi ng tatlong lalaki. Si Almighty Father ang magde-deliver sa amin. Siya ang magsasave sa amin from the burning fiery furnace. He will deliver us out of your hands, O king. So, nanindigan si Shadrach, Meshach, and Abednego. Malaki ang faith nila kay Almighty Father. Na hindi nila sasambahin yung golden image or golden statue na pinagawa ni Nebuchadnezzar. At kahit na hindi kami ma-deliver, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, hindi pa rin namin sasambahin ang gusto mong ipasamba sa amin at gusto mong ipalingkuran sa amin. Sabi ng tatlong lalaki. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Nagalit siya, nag-iba yung kanyang demeanor. Full of fury, furious. Kaya ang ginawa niya, therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it won't be heated. So mainit na yung burning fiery furnace. Pinapainitan pa niya ng 7 beses pa. So sobrang init na. Yung ipaglalagyan kay Shadrach, Meshach, and Abednego kasi sinabi na nila na hindi nasasambahin yung golden image. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fiery furnace. So, nagutos siya ng mga soldiers niya, no? Ng mga malalakas na soldiers niya sa kanyang army na itali yung tatlong lalaki at itapon sa burning fiery furnace. Alam niyo, napanood ko to sa sa Flying House, no? Or Superbook ba yun? Kasi pag Old Testament Superbook, yun yung cartoons na pinapanood ko. Meron, ilagay ko, hanapin ko, tapos sa-search, ma-attach ko kaya para mapanood nyo yung cartoons. No? Cartoons yun na, it's about the Word of God. Yung Superbook and Flying House. Para makita nyo yung, para magkaroon lang kayo ng visualization. So, napakainit. 7 beses pinainitan yung fiery furnace. So, nakatali yung tatlo. At may mga malalakas na mga lalaki ang inutusan. Si Nebuchadnezzar. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their outer garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. So, nakadamit, no? May damit si Shadrach, Meshach, and Abednego. May trousers, robes, turbans, at kung ano pang mga suot nila. At may tali pa sila sa kanilang mga kamay.
nung ipasok sila sa burning fire furnace ng mga strongest men sa army ni Nebuchadnezzar. Therefore, because the king's commandments were urgent and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Nasunog. Di ba ipinasok si Shadrach, Meshach, and Abednego sa burning fire furnace? Sa sobrang init, kasi 7 times pinainit, yung mga naglalaki na nag-assist kay Shadrach, Meshach, and Abednego para ipasok sa burning fire furnace, nasunog. Yung mga lalaking malalakas na inutusan ni Nebuchadnezzar. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Pero nakapasok si Shadrach, Meshach, and Abednego, no, sa pugon. Pugon or hurno in Tagalog. Yun ba? Furnace? Hurno? Oh, pugon. Kaldera. Hurno. So, nung nandun na sa loob ng pugon or hurno, yung tatlong lalaki na faithful kay Almighty Father, then Nebuchadnezzar, the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? Di ba 3 lang ang ipinasok natin dun sa burning fiery furnace? Tapos namatay na yung ibang mga soldiers natin. Sabi ni Nebuchadnezzar, kasi nagulat siya. They answered, sabi ng mga kanyang mga counselors, or kanyang mga advisors, nagsagot sa kanya. They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Tingnan nyo, sabi ng king, 4 na lalaki ang nakikita ko. Naglalakad sa loob ng pugon. Hindi sila nasasaktan. At yung pang-4 ay mukhang anak ng Diyos. So, sino yung pang-4 na yon? Si Jesus. Pero, syempre, hindi pa Jesus ang pangalan niya kasi nasa New Testament, Jesus ang pangalan niya. Kasi sa Old Testament, hindi pa siya pinapangalanan, no? Si Jesus. At sa kanyang pagbabalik, ang pangalan ni Jesus nakalagay, no? True and faithful. Lamb of God. Yun ang description sa Book of Revelation. Savior and Redeemer, Son of Man, Son of God. So, nakilala lang natin na Jesus, or alam natin na pangalan ni Jesus, ay Jesus because nung ipinanganak siya. Kasi, ang ibig sabihin ng Jesus, God saves. Or the Lord is my salvation. Pero nakalagay diba sa Book of Revelation, merong pangalan siya na siya lang ang nakakaalam kung ano yon. No? Nabasa natin diba sa Book of Revelation? Nabasa ba ninyo? And verse 27 na tayo ng Daniel chapter 3. And the princes, governors, and captains, and the kings' counselors, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair, but yet an hair. Kasi nga, ang binabasa ko ay authorized King James Version, kaya ganito ang language or yung grammar. Had no power, nor was an hair of their head singed,
Neither were their coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. Hindi sila amoy usok, hindi sila amoy apoy. Yung buhok nila, wala man lang sunog, hindi nag-singe. Yung damit nila, intact pa rin. Hindi sila nanghina, hindi sila napaso. And then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's words, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God. So, sinave ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ si Shadrach, Meshach, and Abednego dahil sa kanilang faithfulness. Makikita natin sa kung tayo sa buhay natin sa araw-araw. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi pinigilan na makapasok sila sa fiery furnace. Naintindihan nyo? Hindi pinigilan ni Almighty Father. Ipinasok sila sa fiery furnace. Pero, kasama nila si Jesus Christ. So, tayo rin. Nandito tayo sa mundo. Dumadanas tayo ng trials, pain, sufferings. Pero, kasama natin si Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya, hindi tayo matatakot at hindi tayo masasaktan. Naintindihan natin? Iingatan tayo ng tatay natin. Iingatan tayo ni Jesus Christ, yung Savior natin. So, ulitin ko, si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila pinigilan na pumasok sa fiery furnace. So tayo, nakaka-experience tayo ng trials and sufferings. Hindi pinipigilan ni Almighty Father yon. Ina-allow niya yon. Pero, kasama natin siya. Gaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nakapasok sila sa fiery furnace, pero kasama na si Almighty Father at si Jesus Christ. Yung power ni Almighty Father. Hindi sila nasaktan. Ang instead, mas lumakas pa ang kanilang faith in the Almighty Father, and at the same time, yung mga tao na nakatingin sa kanila, naniwala sa kapangyarihan ni Almighty Father, siya ni Jesus Christ. So tayo, inaalaw tayo ni Almighty Father na dumanas ng pain. Pero kasama natin siya. Hindi niya tayo iwan. At yung mga tao na nakatingin sa atin, na mga hindi true Christians, makikita nila bakit kahit dumadana siya ng pain, iniingatan siya ni Almighty Father. Bakit kahit dumadana siya ng pain, hindi siya natatakot? Bakit kahit nasasaktan siya, hindi siya natatakot? It's because of the Almighty Father and Jesus Christ. Yung faith natin. Kasi nilagay sa puso natin ni Almighty Father at ni Jesus Christ yung faith. Sila ang pumili sa atin. We didn't choose God. We didn't choose Jesus. They chose us. Nilagay nila sa puso natin na magtiwala sa kanila. Kaya, lalong lumalakas ang faith natin kasi we allow God to work into our lives. At, nakikita yon ng ibang mga tao. Para maging blessing din tayo sa ibang mga tao at purihin nila si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Maniwala sila na buhay ang Diyos natin.
So, ganun ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Pinuri niya ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So, lahat ng bagay ay para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father, ng tatay natin, at saka ni Jesus Christ. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God except their own God. Kaya tayo, mas lalo nating paglilingkuran yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ, dahil faithful sila sa atin. Therefore, I make a decree, sabi ni Nebuchadnezzar, that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill. Because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Diba dati nasa ibang lugar, no? Itong si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ngayon na-promote na sila. Inilipat sila sa province of Babylon or sa area mismo ng Babylon. Hindi lang sa maliliit na nasasakupan ng Babylon, kundi sa main area mismo ng Babylon. Si Almighty Father, hindi tayo iiwan. Nandito tayo sa mundo. Hindi maiiwasan na may mga tao na hindi sa atin maniniwala. At naiintindihan natin yon, na hindi sila maniniwala sa atin. Pero, as Christians tayo, true Christians, magtitiwala tayo kay Almighty Father. Nang sa ganun magiging living example tayo sa ibang mga tao. Gaya ni Jesus Christ, gagayahin natin. Kung paano namuhay si Jesus Christ. Diba si Jesus Christ, kaya ni Almighty Father na hindi na ipapako, na hindi na i-allow si Jesus Christ na ipako sa cross. Pero inallow ni Almighty Father yon para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, at para masave tayo sa ating mga kasalanan. Tayo, dumadaan tayo sa mga pains, ina-allow ni Almighty Father yon. Pero kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan. At para yon sa ikapupuri ng pangalan niya, pag napagtagumpayan natin ang mga bagay dito sa mundo, at may mga tao na makikita nila na yung power ni Almighty Father is working in our lives. So, ang bida, si Almighty Father, si Jesus Christ, sila ang bida. Hindi tayo. Kaya hindi tayo dapat maging prideful. Hindi dapat tayo maging selfish. Dahil yung pinaglilingkuran nating Diyos, napakabait. Napagbigay. Sila ang bida, si Almighty Father. Siya ang ating Creator. Siya ang gumawa ng mundo. At babalik tayo sa Kanya. Siya ang makakapagbigay sa atin ng joy, peace,
and love na matagal na nating hinahanap dito sa mundo. Hindi natin makikita sa mundo yon. Makikita lang natin yon. Ma-experience natin yan pag nakabalik na tayo sa tatay natin. Lagi tayong magpe-pray. Lagi tayong magbabasa ng Bible. Kaya dahil nakikita natin, hindi tayo iwan ni Jesus Christ siya ni Almighty Father kahit na nasa loob ng pugon. Napakainit 7 times na pinainitan. Hindi tayo iwan. Hindi tayo pababayaan. Kung mahal natin yung tatay natin, mas mahal na mahal niya tayo. Kung mahal natin si Jesus Christ, mas mahal na mahal niya tayo. Thank you, and God loves us all so much.